Okay mga Lods, welcome back to another content. OMG! About kay Lian naman. Ngayon featuring Doc Ron versus Lolito Go. Actually, kinontent din ako ni Doc Ron. And I think it's more of concern doon sa situation ko. Pero I'm willing naman to talk to Doc Ron in private about or pwede rin naman in public, regardless, para alamin yung condition ko. Pero kay Doc Ron yan kung tatanggapin niya ako. Kasi kahit papaano naman, naiintindihan ko naman na content creator din siya. And meron kasi siyang take dun sa situation ko, which I would like to know, I would like to tell him kung ano yung totoong condition ko. So, abangan natin kasi nag-message na ako sa kanya sa TikTok. Teka lang, papakita ko lang sa inyo bago tayo magsimula dito. Okay, so ginawa niya kasi ko ng content tapos sumagot ako sa TikTok. Ayan, nakikita niyo. Saan ba yan? Ayan. Ito. Ayan o. Kita niyo. Ayan. So, nag-reply ako sa kanya dyan. So, let's talk about it, Doc Ron. Wala namang problema sa akin yan. And promise ko sa'yo, labas dito si Doc Adam. Kasi of course, kaibigan ko si Doc Adam and magkagalit sila. Thing nila yon. And professional naman yan si Doc Ron about dun sa trabaho niya. So, without further ado, let's go! Oh my God! Salamat dito sa content. Meron gusto magpaka-white knight. Sabi, can anyone connect me kay Lian de Guzman? Bigyan ko siya ng bigating abogado. Turuan namin eleksyon itong si Vince Jimenez. Alam mo, Lolito Go, eto tama, ito nabasa ko lang sa comment section sa natin, sa community natin, na wala, regardless naman kung magaling or hindi yung abogado it's a matter of evidence. Yun yung basihan. Pero sige, bigating abogado, mga Divina Law, ganun ba yun? Let's see. Parang kabida, tol. You wanna hit that shit? Talaga lang? You wanna hit that bitch? Talaga lang? Tigang na tigang, Lolito Go? Palibasa, Chekwa Malamang hanap ka talaga pang hipepe no? Oh, I tend to disagree kasi may asawa si Lolito Go. Pero whatever opinion ni Doc Ron, that's his opinion. Talay. Lolito Go? Tangina. Tigang ka, tol. Wala ka pera, nagtitipid ka, nagbabarat-barata ka ng chicks. Bagay, 3K per round, di ba? Hindi, eto kasi yung hirap talaga sa ganito lawyers kasi cannot hindi sila pwedeng mag-ambulance chase na tinatawag or yung actively sila yung maghahanap ng kliyente nila. Kunin mo na ako, hindi ganon. Dapat yung kliyente yung lalapit sa kanya or referral. Kaya ako, di ba, sinasabi ko kay Vince, i-refer kita sa mga lawyers ko. Pero yung mga lawyers ko, hindi pa natin alam kung tatanggapin nila or hindi yon, di ba? Kasi napapanood naman nila ako rito So, yun yung way of kasi trusted ko yung mga abogado ko kaya sila yung i-refer ko. Siguro ganun din yung kay Lolito Go. Hindi ko naman alam yung intention niya rito, pero of course, alam naman na mainit yung sitwasyon, di ba? So, yung turuan namin ng leksyon itong si Vince, diyan ako medyo naulinig kasi ako, they-refer lang kita sa abogado ko. Yung mga abogado ko bahala sa'yo, pero I cannot erase or absolve your legal liability dito. Ikaw din, dapat hindi ganyan yung framing mo, Lolito Go, na parang as if na tuturuan nyo ng leksyon. Paano kung natalo kayo? Di wala yung leksyon. Siguro, papagastusin nyo. Yun yung pinaka most likely scenario dito. And si Doc Ron naman, I think yun yung galit niya rito, na parang, what's your purpose? Si Doc Ron yun ano yung purpose mo? Ba't mo ginagawa yan? Di ba? Ba't tuturuan nyo ng leksyon? Tuturuan ng korte ng leksyon. Kasi tayong mga influencer, tayong mga nagpo-post dito, we cannot put the justice in our hands, di ba? Ibig sabihin, kung yung lessons na yan, the court will teach this person the lesson, not you. Okay? Gets ko si Doc Ron kahit pa paano Kaso of course, yung words niya, sa kanya yon. Di ba 3K per round? Nabalita ako kay Doc Ron. 3K per round. Hindi, 3K yung PR niya, Doc Ron. Meaning to say, yung pagsama niya, na kunyari, sasamahan ka lang niya, that's already 3K. Kumbaga, may mga ganun na trabaho. PR nga siya, di ba? Or CCA na tinatawag. According to sa chat, sayang. I'm gonna hit that bitch.
Ganon? Hindi, kasi yung ganito kasi, eto lang ang hindi ko gets eh. Sino yung mga abogado? Ganito kasi yung bayarin sa mga abogado. May acceptance fee na tinatawag. Kung bigatin yan, for this magnitude of a case, halimbawa sa cyber libel case, ang acceptance fee dyan between 150,000 and 300,000. Mga ganun yung rate, depende kung gaano kahirap yung case, okay? And then, kasi maraming yung cases dyan eh. May data privacy, merong unjust vexation. So these are 3 different cases with 3 different acceptance fee. So ikaw ang sasagot nun or yung kung kasi bibigyan mo eh. So ikaw yung sasagot nun. Eh paano pa yung pleading? Sa pleadings may bayad din sa pleadings, magkano per pleading. Tapos meron din bayad sa appearance fee. Kada mag-a-appear yung lawyer mo, may sahod siya sa inyo. So yung tatlong yun, ikaw ang sasagot nun. Lolito Go, yung ba yung sinasabi mo dito sa post na yun? Medyo gets ko yung ni Doc Ron eh. Siyempre, style niya yan. Style ko to. Pero gets ko kung saan siya nanggagaling rito eh. Tigang na tigang ang puta? Ano, paka-white knight ka? Kasi tigang na tigang. Oo nga. I mean, wala siyang unless it's pro bono and malalim to Ka? Gago. Sige na, tol. Hit that shit. Total mukhang kailangan mo eh. Mukhang wala pumapatong siguro sa'yo. I don't know. May asawa na yan, Doc Ron. In fairness naman, may pamilya yan. No, hindi makita kilala. I'm just assuming here, no? Sige. Tulungan mo. So, tuloy nyo na lang to kasi may part 2 pa to. Ito yung part 2. The Lolito Gago Saga continues. Titirahin mo ako tapos ibablock. Anong klaseng kaduwagan yan from a leader ng isang cult ng mga Sigma Boy at Alpha Male? Kuno, ha? Kailan nung naging Sigma Boy at Alpha Male? Baka ikaw lang sasabi nyo kasi isa kang simp. Gusto mo makaisa kay Lian de Guzman. May asawa na yan. Pero you would really think what's the motivation of Lolito Go? Kasi on a monetary perspective, mahal yung kasuhan. Ano ba kayo? Kala nyo ba, pag nagkaso ka, tapos na? Hindi I mean, coming from personal experience, I do not see the motivation. Unless, wala lang, yun nga. Ako, kita nyo yung framing ko nung pagtulong ko kay Vince. Diba? Ang sabi ko, i-refer kita sa mga abogado ko. Refer hindi bigay refer. Okay? And then, kung nasa mga abogado ko pa yun, kung tatanggapin nila si Vince or not. And then, magdo-donate ako ng hanggang 10,000 pesos. Kasi I know it's very expensive. Ano ba saan aabutin yung 10K? Isang pleading? Ganun lang yan eh. Kala nyo. So, hindi ko gets kung paano to iikot kung paano iikot itong kasuhan na to Kasi mahal yan. This is the reality of our legal system na sinasabi ko. And of course, si Doc Ron, may style siya. Yung style niya, hindi ko magagaya na kasi gusto ko ma-monetize dito Atali natin. 3K na nga lang, hindi pa mapagastusan. Di man nakalagay sa kanya at PR niya 3K. Gusto mag-PR sa kanya 3K. 3K, ano yun? Ngayon, magkano na yung appearance fee ng abogado? Appearance fee pa lang ng abogado, ang mahal na. Dude, ganyan ka ba talaga ka-in-check? Ayaw mong gumastos? Gusto mong makabengbang? Nagpapaka-white knight ka? Hindi, actually, Doc Ron, kung magbibigay siya ng abogado, unless the abogado is pro bono, libre talaga. Okay? And siya lang yung nagiging conduit doon sa mga abogadong ibibigay niya. Pwede kasi yun Like, ipo-pro bono to ng mga abogado. Hopefully, pero yung sa akin, Idol Vince, sasabihin ko lang sa'yo, may bayad yun. Kasi, may legal liability ka rito kahit anong gawin mo Yun talaga yung sitwasyon mo ngayon. And, it is how it is Welcome to the club, di ba? Yung isa na bash, ikaw matedemanda. Welcome! Teka lang! Welcome to the club! Today is the day na madedemanda ka! Yay! Dali natin. Nasasabi mo, ano yan? Titirahin mo ako, tapos ibablock. Kailan ka tatinira? Asa ka pa, boy? Kay Lian de Guzman niya, hindi ka umuubre. Sa akin pa, gusto magpatira, bakla ang puta. Ayun. Tapos walang tigil. Block na ako ni Doc Ron sa Maniego. Yan ba pinagmamalaki niyo? Iyak na ng iyak ko. Tapos ito pa sinabi. Sabihin nyo, inahamon ko siya ng live debate. Any topic of choice. Niya, isa, target na rin pala ako ng kulto ng mga
Tangina, iyak ng May point naman si Doc Ron on you simping on this, Lolito Go. Kasi unless, kasi nga magandang babae to, siguro cloud chasing yung pinaka main reason mo rito. Or talagang advocacy mo talaga yung due process. I'm not sure kung ano yung intention mo. Like what I've said before, kay sino to, kay dun sa lalaki na si Vince, hindi ko rin alam yung intention niya. I understand from a psychological perspective, nagalit siya. That's why, nagawa niya yung mga bagay na yon, di ba? Yung anger for him led him to this. Sustained anger, ang masasabi kong niya doon, ang point, POV niya. But, in this case, mga Lods, I'm not sure kung ano yung point talaga ni Lolito. Maybe he just wants to join in dito. Kasi malakas yung, ako, aaminin ko sa inyo, mga Lodi Girls, sa atin lang, malakas ang kita rito. Nagbabawi ako dun sa mga, kasi ako siguro yung non-believer ng Panginoon na malaki magbigay pag sa Pasko. Ganun talaga. Merry Christmas. Rapido, Merry Christmas. Tali natin. Iyak! Iyakin pala tong Lolito Gago na to. Lolito Gago. You're a stupid bitch-ass Pinoy nigga with triple B factor. Triple B, bayot, bobo, bisaya. Hey! Nagtatry magpaka-relevant tuloy si Lolito Gago. Ano ba si Bong Gago? Uncle mo ba si Bong Gago? Gusto ko yan! Gusto ko yan! Ikakat ko na si Doc Rondon, lilipat na ako doon. Aray ko doon sa susunod yung content about dito. Ang dami pala Ano sunod? Ito. The Lolito Gago Saga. Hindi, ito pala. So may nag-comment sabi, Bobo, sabi ng Lolito Go. Bobo, phobia doesn't always have to mean fear. Phobia also means hate, and you're full of hate. Phobic yung sige, di ba fear? Ako full of hate? Ako pa full of hate? Bayot daw? Bobo, Bigot na bayot. triple B motherfucker. Sabi, fake na doktor. Ako, fake na doktor? Sino ngayon ang bobo? O sige, tingnan natin ha. Google natin ang ibig sabihin ng phobia ha. Ayan. At saka hindi mo kasi pwedeng ma-debunk dito si Doc Ron. Kahit pa paano, doktor pa rin yan. Ay, nako. Kasi siguro, yung etymology, yung tinutukoy ni Lolito Go. But, ang akin lang, Ano bang meaning ng phobia according sa Google? A phobia is intensive, excessive, and irrational fear of a specific object, situation, or activity. May sinabi ba dito na hate? Sige nga, meron ba sinabi itong hate? Hindi, yung etymology yung tinutukoy niya doon, Doc Ron. Yung etymology ng phobia, coming from the Greek word. Nakalimutan ko na, pero yung phobia is, it's a Greek yata, tama ba ako? I'm not sure. Google nyo na lang. Simple Google lang yun. Mag-google mo lang yun. Ang bobo. Pero since doctor kasi si Doc Ron, yun yung training niya Ganun talaga. Balikan natin sino ba itong Lolito Go na to? Ayun, ito pala yun is the same guy na gusto makaisa doon sa Lian de Guzman. Nagpapaka-white tie kasi gusto yata makaisa ng Bembang, no? Ngayon, ako, ang opinion, I disagree with your opinion doon, Doc Ron. Sa tingin ko lang talaga, advocacy niya yan. Siguro yun yung ko, explanation ko dito. Kasi nabasa ko naman natin yung side ni Lolito Go. Ang advocacy niya talaga, yung due process na tinatawag. Meron naman mga ganun tao, kunyari, si Laila de Lima, tsaka si Chel Jokno, mga advocates yun ng ating constitution. So, baka yun yung kanya. Hindi, kasi binigyan ko ng rational si Vince. Binigyan ko rin ng rational si Lolito Go. Kung yan yung, kung bembangan yung sa'yo, Doc Ron, that's your opinion on the matter. Ngayon, ako naman ang tinitira niya kasi gusto niya maging relevant kasi hindi na siya viral, hindi na siya kilala, no? Nagpapaka-relevant to si Lolito Gago. Kaano mo si Bong Gago, Lito Gago? Yun yung gusto ko doon. Gusto ko yun. Hey, teka. Nagpapaka-white tie kasi gusto yata makaisa ng Bembang. Teka, saan na ba tayo? Dito pala. So, yun, ako naman ang tinitira niya kasi gusto si Bong Gago, Lito Gago. Lolito Gago.
Tama ba? Lolito gago. Puro angas pero utak mo load. Okay, so okay na yun. Panoorin nyo na lang siya and this is the final content ni Doc Ron dito. So Lolito gago, saga continues again, yet again. Kahit opportunist ng Popok deserve ng proteksyon ng batas. Ha? Si Lolito, lawyer ka Lolito gago? Sabi nito sa comment. Hindi naman, pero everyone has, tama naman yung sinabi ni rights withstanding pa rin tayo. Yeah, pinaisa ka na ba? Sabi ganun. Sugod siya, I will update you on that. Tapos sabi niya, baka yung Vincent type mo. Oo nga no! Hindi ko naisip yun! Tangina, baka yung target niya talaga si Vince. Paano? Hindi, yung babae ginagamit niya lang para makapunta siya doon sa lalaki. Tina-target niya yung Lian, kunyari tutulungan niya, pero ang target niya yung Vince. Tangina, hindi ko naisip yun Tapos yung hypocrisy nitong taong to, noong una pinapalabas niya, tutulungan niya. Gusto niya tulungan yung babae ko no? Pero pag ibang tao, lalaitin niya pag lalaki, no? Lalo yung mga working, yung mga working people, pakita ko sa inyo. Sabi niya, required ba nakalagay sa timba ng boys sa inyo mga nilalakong mani? Hayop, nag-research si Doc Ron dito Oo, required kasi wala naman pera yung mga tao na yan Ano ba naman yun? Kung ano yun? Necessity is the mother of ingenuity, sabi nga nila. Sa boss? Wow! Dude, that is so personal. You never go personal. Ako, sinasabi ko rin yan Hampas lupa ka, malamang timbay sa bahay, boys. But I never go personal. Dude, you went personal on this person. Tangina, pag lalaki, ganyan. Saka matanda na kasi to. Pero yung tingin ko, dahil yung binsang type mo, umaasa ka, na makakabengbang kay Vince. Post na natin. Panoorin nyo na lang lahat ng serye ni Doc Ron kay Lolito Go. So, eto yung page ni Lolito Go. Tinignan ko yung mga post niya kay Doc Ron. Medyo inalis niya na. So, eto na lang yung last na kanyang pinost. Basahin natin to. Titirahin mo ako tapos ibablock mo. Anong klaseng kaduwagin yan from the leader? Yan lang, isang cult na okay. Tapos, wala na. Feeling white knight, shining armor. Triple B ka sir, promise. Yan lang. Wala na. Tapos na. Bumalik na lang uli siya dito sa doon sa issue. And of course, as I've said many times, mga lords, may legal liability pa rin may legal liability pa rin dito yung lalaki, si Vince. And etong si Lolito Go, siguro nagmamagandang loob lang to na natulungan yung babae, but still, gastos pa rin kasi yan. I'm not sure kung ano yung real intentions niya, except for the fact na siguro ina-uphold niya lang yung justice system. Meron naman talaga mga ganyan tao. It happens. So, I don't know what's gonna happen next, pero abangan natin ang mga susunod na kabanata. Update ko na lang kayo. Yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga